Pinapanood ko ang orasan habang tumutunog. Ito, hudyat na mag 5 PM na ng hapong iyon. Hinihintay ko kasi ang pamangkin kong si Nadia para umutang ng pera nito. Pag ito'y bumalik, wala na kasi akong alam na pagkuhanan, lalo pat lockdown. Kaya lahat ng trabaho wala. Kaso si Nadia, isa itong nurse, kaya sila ang mayroong trabaho. Kaya nung dumating si Nadia, "Tito, ikaw po pala, napasyal ka." "Naku, pamangkin, gusto ko sanang humiram ng pera mo. Nakakahiya kasi doon kay Luz, baka mapalayas ako nang wala sa oras eh." "Naku, tito, mano ba kasi kung ligawan mo yun? Siya, byuda naman ata. So walang masama kung kayo ay magkatuluyang dalawa para wag mo lang problemahin pa ang pambayad mo ng renta diyan sa apartment mo." "Ikaw talaga, Nadia. Tumigil ka nga. Ayaw ko doon. Tignan mo naman. Ang kapal ng salamin sa mata. Lalo pat ang taba-taba. Hinayaan yata sa kusina yun." Tawa kong wika sa pamangkin ko. Dahil sa totoo lang, wala nang asawa din si Luz. Kaso di ko siya type kasi ang sungit-sungit nito. Ayaw kong masigawan dahil sa utang sa renta. Kaya nang ako'y makahiram ng pambayad, binigay ko agad kay Luz. "Hay, salamat naman Danny, nagbayad ka na ng utang mo sa renta. Halos 2 buwan ka na ding di nagbabayad." "Sensya na talaga, Luz. Alam mo namang lockdown ngayon at halos walang trabaho. Talaga na makita at walang pagkuhanan ng pera." "Naku, ikaw ha, Danny. Ang dami pang palusot. Sige na nga, okay na itong bayad mo. Diyan ka na." Sabay, irap sa akin ni Luz. Ako na may tumingin sa kanya habang papalayo ng apartment ito. Kaya dumaan ang mga araw. Wala pa ding trabaho at pagkakitaan man lang. Kaya ako'y wala nang kapag-apag-asang makabayad pa sa next na bayaran sa bahay. Kaya ako'y nag-ahabang na lang ng oras nang dumaan sa aking apartment si paring Jobert. "Pare, parang may problema ka." "Nako, pare, wala ito." "Anong wala? Kita ko nga sa mukha mo." "At nako pre, huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako." "Pare, ano kaya kung ligawan mo na lang si Luz? Bagay naman kayo. Tsaka wala namang asawa yan siya. Kaya kung ako ikaw, niligawan ko na yan para malibre naman ako sa renta ng bahay." "Ikaw talaga pare, ikaw na yata ang di okay. Pre, kung gusto mo si Luz, go ka na pre. Kasi kung ako ang manliligaw dyan, nako pre, lubog na ako sa katabaan." Nya, kaya tawanan kaming dalawa ni paring Jobert. Kaya masaya ang araw namin. Kaso dumating na uli yung araw na walan akong alam pambayad. Kaya nakiusap na lang ako uli kay Luz na sa susunod na lang ako magbayad ng renta. Kaya marami na akong utang dito na naipon. Kaya galit na galit akong pinuntahan nito. Kahit pa sabihin, kaharap ko mismo sila paring Jobert. Wala din akong kawala nang ito'y magsalita. Mabunganga talaga. Kaya
iyang-iya ako sa kanila. Kaya ibininta ko ang mga appliances ko sa bahay para may pambayad dito. At tuwang-tuwa pa ito nang makabayad na ako. Kaya inis ako kay Luz. Kaya ng mga sumunod na araw, di ko na pinapansin pa ito. Kaya habang ako'y naglalakad, meron akong nakita na kausap ito sa gilid ng kalsada. Silang dalawa ng kausap. At bigla na lamang itong nawalan ng malay. Kaya ako naman nataranta sa nakita. At agad ko itong binuhat at dinala sa klinik. Kahit ito'y 100 kilo na. Kaya nang pagkadala ko doon, pinaubaya ko na sa pamangkin kong si Nadia para tignan si Luz kung ano ang mga kailangan nito. Kaya umalis na din ako pagkatapos kong dalhin ito sa klinik. Kaya dumaan ang mga araw, buwan. Nagtataka ako kung bakit wala nang nagpupunta sa bahay para maningil. Pero laking gulat ko habang ako'y nagdidilig ng halaman. Andon sa harapan ko si Luz. Hi, Danny! Hi, Luz. Ikaw pala. Musta ka na? Kumusta naman ang pakiramdam mo? Okay naman na, Danny. Salamat ah. Ikaw pala yung nagdala sa akin sa klinik. Wala yun, Luz. Siyempre, kilala kita. Alangan naman na pabayaan na lang kita doon sa may daanan. Paano mo nga pala ako nabuhat? Salamat talaga, Danny. Kung di dahil sa iyo. Ano bang sinabi sa iyo? High blood daw ako eh. Kailangan kong magpapayat para bumalik daw ang sigla ng katawan ko, sabi ng doktor. Maganda naman kung ganun, Luz. Dapat sundin mo kung ano ang sinabi sa iyo. Oo naman. Kaya matapos ang pag-uusap naming dalawa ni Luz, naging mabait na ito sa akin at di na din ito masungit. Kaya kahit delay ang bayad ko sa bahay, okay lang yon sa kanya. Kaya napapansin ko ito dahil pumapayat na talaga ito. At nagdaan ang mga araw. Hindi ko na nakita ito. Nagtataka ako kung bakit. Kaya nabigla ako isang araw nang pumunta ito sa bahay. Hi, Danny. Sino ang kailangan nila, Miss? Bakit mo alam ang pangalan ko? Ikaw talaga, Danny. Palabiro ka pala eh. Naku, Miss, ngiti kong wika dito. Danny, ako ito, si Luz. Ngiting wika nito sa akin. Nalaglag ang pangako dahil di ako makapaniwala na ganito kaganda si Luz. Kaya di ako makapagsalita. Ikaw ba yan, Luz? Danny, oo naman. Ako ito. Ipinaalis ko na din yung nakapal kong salamin. Kaya contact lens na lang ang ginagamit ko. Ang ganda mo na, Luz. Di ako makapaniwala. Nasa isang iglap, sinilo mo ang aking puso. Nako, ang corny mo, Danny ah. Nako, di Luz, kasi ang ganda mo na. Talaga. Abot hanggang tainga ang ngiti ni Luz. Kaya mas lalo akong na-in-love sa kanya.
Kaya nang lumaon ang dating ayaw ko na si Luz, binawi ko na ang mga sinabi ko noon dahil nanligaw na akong tuluyan dito. Kaya hayon, di na nagpatumpik-tumpik pa. Sinagot din niya ako. Kaya ang mga kakilala at kabarkada ko kung todo ang mga ngiti sa akin dahil kami din pala ni Luz ang magkakatuluyan. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pakikinig at panonood sa video ito at shout out sa inyong lahat.